Malakas na sumanghap at dumaing si Denzel, nang mapasalampok siya sa sahig dahil sa malakas na suntok ng kanyang Uncle Riker. Itinayo siya ni Riker. Pakasalan mo si Christina. Nagtiimbagang siya. Hindi niya alam kung paano mabilis na nakarating sa Uncle Riker, at sa grandama at grandpa niya ang bagay na iyon. Totoo ngang may pakpak ang balita. Wala pang isang taon nang mamatay ang mga magulang niya sa isang aksidente. Kilala niya ang may kasalanan, gusto niyang magalit pero may awa pa siya. Si Shato na ang bahala sa batang iyon. In his age of 24, kaya na niyang pamunuan ang hasyenda na ipinamana sa kanya ng kanyang lolo, even his parents' wealth and company. Ayoko, muli siyang sinuntok ng kanyang Uncle Riker, at napasalampok sa sahig. Ni hindi ka kayang makita ng grandma at grandpa mo. Kakausapin ka lang nila, kapag nagpakasal kayo, at pagbayaran ang mga katarantaduhang ginawa mo. Nandidilim ang paningin, na pinunasan niya ang dugong nasa labi. Gusto niyang sumbatan ang uncle niya, dahil sa pangingialam nito, pero alam niya na ginagawa lang nitong disiplinahin siya. Gusto niya ring ay sambat na si Shato nga, ay hindi niya makontrol siya pa kaya. Si Chira ang mahal ko, at siya lang ang papakasalan ko. Mariin niyang sabi. Madilim ang mukha ng uncle niya. May nangyari na ba sa inyo ng girlfriend mo? Natigilan siya at napailing. That's the point. Wala pa diba? Paano si Christina? Paano kung nabuntis mo siya? Gagawin mong bastardo ang bata? Maaatim mo ba na walang kompletong pamilya ang anak mo? Napalunok siya sa sinabi nito. Ni hindi niya naisip ang bagay na iyon. Hindi niya naisip na posibleng magbunga ang ginawa nila ni Christina, dahil hindi naman sila gumamit ng proteksyon. Hindi naman siya mabubuntis. Nangangatal na bigkas niya. Bahagyang napatawa ang Uncle Riker niya, at umupo kapantay sa pagkakaupo niyang sulampok sa sahig. Do you remember your ano with her? Napakagat siya ng labi at marahang napatango. Yes, but. No buts. Ngumisi ang Uncle Riker niya sa kanya, kaya napalunok siya at kinakabahan. Para siyang nasa interrogation dahil sa itsura nito. Do you like it? Natameme siya at nanlaki ang mga mata. Lalong ngumisi ang uncle niya. Why? Bakit di ka makasagot? Nasayahan ka. Nagustuhan mo diba? Awang ang labi niya, gustong magsalita pero hindi makapa ang sasabihin. Answer me. Oo, syempre lalaki ako. Hamalakhak ang uncle niya kaya napatigil siya. Napakagat labi at tiimbagang na nagsalita sa uncle. Dahil pakiramdam niya, ay pinaglalaroan at pinagkakatuwaan siya nito. Kahit ano pang sabihin nyo, hindi pa rin magbabago ang isip ko na pakasalan siya, nagustuhan man o hindi si Chira pa rin ang mahal ko at pipiliin. Napaseryoso ang Uncle Riker niya. Last questions, and I will let you decide, inside or outside. Ha, he can't understand that. His forehead furrowed. Poo, inside or outside, saan mo inilabas? Muli siyang natigalgaw sa tanong nito, at muling natamemet. Na. Don't answer it, I already know the answer. Ito na lang ang itatanong ko. Ilang beses niyong ginawa? Bamuka ang bibig niya, pero walang salita na lumabas. Gusto niyang depensahan ang sarili, pero hindi niya magawa, dahil alam niya sa sarili kung ano ang totoo. Muling ngumisi ang uncle niya, at tinapik ang balikat. Don't answer it, base sa reaksyon mo nakarami ka. Hanggang ngayon ay natulala pa rin siya sa Uncle Riker niya. Pinanood niya pa kung paano hagurin nito ang sariling buhok. Ganito, Denzel, galit sa iyo ang lolo't lola mo, at least give them a respect. Pakasalan mo si Christina, gave her 3 to 4 months if hindi mo siya nagawang mahalin, or kung hindi mo naman siya nabuntis, file a divorce. If you impregnate her you better stay with her and be with it. Can I do that? Tumungo ito. Yes. Nasa iyo ang panig ko. If that time happen na makikipag-divorce ka, ako ang bahala kina mommy at daddy magpaliwanag. For now, huwag ka nang dumagdag sa sakit ng ulo na ibinibigay ni Shato sa amin. Tumayo ang Uncle Riker niya at napasintido. Heist, kayong magpipinsan sakit talaga sa ulo. Ni walang matino sa inyo. Lalo na si Shato, tumatanda ako ng maaga dahil sa kanya. Muling bumaling ang uncle sa kanya. Nagkakaintindihan na ba tayo, Denzel? Pikit matang tumungo siya sa uncle. Yes po. Good.
Tumayo ka na dyan, at gamutin ang putok mong labi, bago ko pa dagdagan yan. Alis na ako at baka mag-hysterical na naman si Zeri dahil kay Shaito. Konti na lang talaga at paparihab ko na ang suwail na iyon. Tumalikod sa kanya ang uncle, habang kamakaway papalayo. Ganyan man magsalita si Uncle Riker, pero mahal na mahal niyan si Shaito. Napabuntong hininga siya. Wala na siyang magagawa kundi ang pumayag. May garantiya naman siya sa uncle, at sigurado siyang tumutupad ito sa mga sinasabi. Spoiled silang magpipinsan dito, kaya nga siguro hindi niya makontrol si Shaito, dahil sa pag-spoil nito dito. Alam naman nila na kahit ano pang gawin ni Shaito, susundin pa rin siya ng ama, taliwas kasi ang sinasabi ng Uncle Riker niya sa ginagawa nito. Sabihin man ni Uncle Riker na kinukwestiyon niya si Shaito, makausap lang nito ng masinsinan ang ama. Ilang minuto lang at panig na kaagad si Uncle sa anak. Spoiled nga kasi. Napahagod siya ng buhok at napakuyom, "Hate you Christina. Magbabayad ka sa ginawa mong ito." Christina sighed as she entered their house. Kinakabahan siya at alam niya kung bakit. Is their mother already know about it? She asked herself. She was a bit tense at the same time scared, because of her mother's thought about it. She knew that was her fault. But Denzel had a fault too. Why do they put all the blame in me? It's not her fault. Okay. She wasn't drunk at those times, but she didn't expect it either, and especially she didn't plan it. Again, she sighed. Napalunok siya nang makapasok sa loob ng bahay. Napahinto siya sa paglalakad, nang makasalubong ang kapatid. Napakagat ito ng labi, at nagbabadyang umiyak. Are you happy now? Masaya ka ba na nakuha mo ang taong gustong-gusto mo? Nanuyo ang lalamunan niya. Bamuka ang bibig niya, para sana magsalita at ipagtanggol ang sarili niya, pero walang salita na lumabas dito. Lumapit si Chire sa kanya, at niyugyug ang balikat niya. Magsalita ka. Tinulak-tulak nito ang balikat niya, kaya napahagulgol siya ng iyak at napailing. Ano? Hindi ka magsasalita. Traidor ka. Wala kang kasing sama. Napasinghap siya, nang paulit-ulit siyang samplein ni Chire sa mukha, sa braso, sa balikat, pero wala siyang magawa kundi ang tanggapin ito. Dahil kasalanan niya. Napakababoy mo, bakit boyfriend ko pa? Bakit? Sa huling sampal ni Chire sa kanya sa pisngi, ay malakas na tunog ang inilikan nito, at ikinatabingi ng mukha niya. Wala siyang ibang ginawa kundi damhin ang galit nito. Magsalita ka Christina. Nagulat ako nang tadyakan niya ako, kaya bumagsak ako. Sa puntong iyon ay hindi niya nakaya, kaya umasik siya dito. Tama na Chire. Ha! Nanunuya itong tumitig sa kanya. Hindi ko akalaing nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo. Sana nawala ka na lang. Iyon ang mga katagang dumurog sa puso niya. Umagos ang luhang nasa mga mata. Namanhid ang buong katawan. Hindi siya makapaniwalang sinabi nito ang bagay na iyon. Ikaw at ako, tayong dalawa, magkasama, nangangakong hindi ipagpapalit sa kahit na kanino. That was their oath every time they had a fight. She knew that by now, that promise won't exist and that's her fault. Ganyan ka ba talaga kagalit sa akin? At gugustuhin mo pang mawala ako? My words broke my heart and voice. Even though she knew what she was going to say, masakit pa rin marinig na walang pasidi ang galit nito sa kanya, at gugustuhin pa rin itong mawala siya. Sa tingin mo mapapatawad kita? Oo, kinamumuhian kita at hinihiling na mawala ka na. Sige nga, sino bang hindi? Paano kung ikaw ang nasa sitwasyon ko? Paano kung ikaw ang niloko ng sarili mong kapatid? Hindi ka ba magagalit? Hindi ka ba masasaktan ng sobra? At sa sobrang sakit na naisin mo na lang na mamatay? You even stole my happiness Christina. Hindi siya nakapagsalita, dahil totoo naman ang sinabi nito. On the second thought, hindi naman magiging ikaw ang babaeng mamahalin ni Denzel. Alam mo kung bakit? Cause you are such a witch, Shira. I hope I won't see you again in this house. Leave the house, leave us, and leave Denzel. Magpakalayo-layo ka, at huwag ka nang babalik dito. Or mas better if you are going to die. Napakuyom siya ng mga kamao. Tumigil ka na Shira. Tumigil. Bakit ako titigil? Shira. Parang isang kulog ang sigaw ng kanilang mami. Napapitlag sila sa boses, at sa madilim nitong mukha.
Leave Chira, I'm going to talk her. Nagdadabog na umalis si Chira sa harapan niya. Chira even rolled her eyes to Christina. Tumayo ka dyan Christina, at sumunod sa kwarto ko. Tumango siya dito at sumunod. Baby pa lang sila ni Chira nang mamatay ang daddy nila. Magkaiba sila ng mommy, at hindi naman lingid sa kaalaman nila ang kwento ng mga magulang. Magkasing edad sila, pero mas matanda siya ng 3 buwan kay Chira. 22 taon silang magkasama, pero ngayon ay tuluyan ng mawawala ang magandang samahan. And that's because of her. Hinhila siya ng mommy niya paupo sa kama. She is her real mother, while Chira's mother died together with their father. Mom, pumiyok siya. Hinawakan nito ang pisngi niya, at pinunasan ang mga luhang tumutulo galing sa mga mata niya. Lumamlam ang mukha nito, at nagbabadyang umiyak na rin. I'm sorry mom. Why baby? Why did you do that to Chira? Mom, I love him so much. That's the words came from her mouth. Umiling ang mommy niya. Mali yun anak, nagmamahalan sila, kaya hindi ka dapat pumapagitna sa kanila. Kaya ba hinayaan mo si daddy sa nanay ni Chira, kahit na mahal mo si daddy? Kayo ang magpapakasal dapat di ba? Kayo dapat ang mag-asawa, pero pinakawalan mo ito para sa best friend mo. Dahil iyon ang tama anak. Nagmamahalan sila, at dapat lang na magparaya tayo. Umiling siya dito. Hindi niya matanggap ang sinabi nito. Nasasaktan siya dahil sa nakaraan ng mommy niya, pero mas nasasaktan siya ngayon. Pakiramdam niya mauulit ang nakaraan. Paano ako mom? Mahal ko rin siya. Pero anak, no mom. Hindi ko gagawin ang ginawa mo. Kung kailangan kong maging masama gagawin ko, magustuhan lang niya ako. Christina hindi kita pinalaking ganyan. Umiling siya dito at tumayo. Hindi ko gagawin ang magparaya mommy. Bakit? Bakit kailangang tayo ang magparaya? Bakit? Alam niyo po hindi ko maintindihan. Bakit hinayaan yung masaktan kayo? Para lang maging masaya ang best friend niyo. Alam mo kung anong katangahan pa ang ginawa niyo mom. Matapos mamatay nila sa inyo pa ibibigay si Chira. Ano? Talagang ipinapamukha sa inyo na sila masaya sa kabilang buhay at magkasama, tapos ikaw nasasaktan, dahil heto, hindi ka na nag-asawa ulit, dahil mahal mo pa rin si daddy at talagang iniwan pa nila ang isang tanda, na kahit kailan ay hindi kanya mamahalin. Show nga po kayo ma'am. Muling tumabingi ang mukha niya sa sampal, hindi niya ito ininde dahil alam niyang mali siya. Nadala siya sa labis na kalungkutan. Hindi niya sinasadya ang mga sinabi, pero huli na ang lahat dahil nasabi niya na ito. Christina, binabalaan kita, kung hindi mo hahayaan si Denzel at Chira itatakwil kita. Matatanggap ko ang mga sinasabi mo tungkol sa akin, dahil alam kong totoo ito, pero sana ay malinawan ka na si Denzel at Chira ang para sa isa't isa. Muli siyang napatawa dito, bago magpaseryoso. Talagang pipiliin niyo ang hindi niyo kadugo kaysa sa akin na anak mo. Umiwas ito ng tingin. Kaya lalo akong napatawa at pinunasan ang mga tumulong luha sa mga mata ko. Nasasaktan siya dahil pakiramdam niya, ay hindi siya mahal ng sarili niyang ina. Nasasaktan siya dahil mas pipiliin pa rin niyang sumaya ang anak ng best friend niya, kaysa sa kanya, at mas lalo siyang nasasaktan, dahil pakiramdam niya ay mas mahal ng mommy niya si Chira kaysa sa kanya na tunay na anak. Hindi kita susundin. That's her words na ikinalinggan nito, at dumilim ang mukha. Subukan mo Christina at itatakwil kita. Then be it. Tinalikuran niya ito at mabilis na umalis. Narinig niya pa ang pagsigaw nito sa pangalan niya, pero hindi niya ito pinansin o nilingon man lang. Nasasaktan siya dahil ang akala niya ay kakampihan siya nito. Sinong hindi mag-aakala? Dahil sa kanilang dalawa ni Chira, siya ang tunay na anak. Kung sino pa ang kadugo mo, siya pa ang magtatakwil sa iyo. Bahagya siyang napatawa, pero napahahulgol siya ng iyak. Wala na akong kakampi. Panay sulyap ni Christina sa likuran, dahil pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. 8:00 na ng gabi, pero wala nang katao-tao sa paligid. Bigla siyang nagutom, kaya lumabas muna siya sa kanyang kondo, para pumunta sa pinakamalapit na convenience store. Mayroon namang restaurant sa ibabang palapag ng condominium, pero mas pinili niyang magtipid, dahil sa ngayon ay walang-wala siya. Wala siyang trabaho, kaya wala rin siyang pera. Sa kanilang dalawa ni Chira,
Ito ang masigasig kaya nakapagpatayo ng kafe, samantalang siya ay wala dahil mailap ata sa kanya ang tadhana, o talagang wala siyang kasipag-sipag sa sarili. Napabuntong hininga siya, at muling sumulyap sa likuran, ngunit, katulad kanina wala namang tao. Sa muling pagharap niya sa harapan, saka naman napahinto at nanigas sa kinakatayuan, nang may tumakip sa bibig niya na isang panyo. Nanlaban siya ngunit mula sa likuran, ay may humawak sa mga braso niya. Kahit anong pagpumiglas hindi pa rin siya nakawala, hanggang sa lumunin ng kadiliman ang pagkatao niya. Napabalikwas si Christina nang bangon sa kama, nang mapagtantong hindi pamilyar ang paligid. Pinilit niyang isiksik ang sarili sa gilid. Nasaan ako? Anong kailangan nila sa akin? Sasaktan ba nila ako? Sa kaisipang iyon, mabilis siyang umalis sa kama, at pumunta sa pintuan, ipinihit niya ito pero nakalak, kaya, kinalampag niya ito. Buksan niyo ito. Pakawalan niyo ako. Kahit anong gawin niya, pero wala pa rin tumugon sa mga sigaw. Napadaus-dos ang katawan paupo. Pakawalan niyo ako. Sa nanghihinang boses na iusal niya ito. Lahat ng parte ng katawan niya ay nanghihina. Napahikbi siya. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglaang bumukas ang pintuan, at dahil nakasandal siya dito, naitulak siya ng pinto, kaya napasubsob siya sa sahig. Napasinghap siya sa lakas ng impact nito. What are you doing there? Nagtatakang tanong nito. Natatarante siyang umayos ng upo sa sahig. Nakaawang ang labi niyang napatitig sa balto ni Denzel. Nakakunot ang noo nito sa kanya. Nakita niya pa kung paanong bumaba ang paningin nito, mula sa pagtulo ng luha sa kanyang mga mata, hanggang sa pagdaloy nito sa kanyang pisngi, pababa sa kanyang leeg, at doon na malagi ang titig. Napasinok siya, kaya nag-iwas ng tingin ang lalaki, at sunod-sunod na napalunok. Sa nanunuyo niyang lalamunan, nagawa niyang magtanong kay Denzel. Bakit ako nandito? Humarap ito sa kanya at nagtiimbagang. Napahawak siya sa damit, nang mag-umpisa itong maglakad papalapit sa kanya, at umupo kapantay ng kanyang mukha. Napasinghap siya nang i-trace ng daliri ni Denzel ang luha sa mga mata niya, pababa sa pisngi at patungo sa leeg niya. Napalunok siya nang mamalagi ang hintuturo nito doon. Bakit? Gusto niyang kutusan ang sarili, dahil natataranta na naman siya. Para siyang mauubusan ng hininga sa mga titig nito sa kanya. Nakakakilabot, nakakatakot ang talim ng mga mata nitong diretso ang tingin sa mga mata niya. Pakiramdam niya anumang oras ay babulagte siya. Dahil para siyang mahihimatay sa nerbiyos. Napakagat siya ng labi, pero mabilis din na napaawang nang bumaba mula sa mga mata niya, patungo sa labi ang paningin ni Denzel. Napatitig ito doon at hindi na muling naalis. She gasped when Denzel struggled her neck, but the strangulation was not gripped. We'll get married, he said emphatically. Hindi siya nakapagsalita. He wants that. Did he learn to love me? May namuong luha sa gilid ng mga mata niya, at tuluyang bumagsak kasabay ng pagkawasak ng kanyang puso, dahil sa idinugtong na mga salita ni Denzel. Pero huwag kang magpakasaya, dahil panandalian lang iyon. Just for a show. Humigpit ang pagkakasakal ni Denzel sa kanya, kaya napahawak na siya sa kamay nitong nasa leeg niya. Hindi kita mamahalin. Si Chira lang ang mahal ko. Dumalo ka sa kasal natin bukas, kung ayaw mong saktan kita. Kasabay noon ang pagtulak sa kanya. Napakuyom siya ng mga kamay, at napahikbi. Alam ko naman na hindi niya ako magagawang mahalin, pero napapayok siya. Umaasa pa rin siya, na balang araw ay mamahalin siya ni Denzel. Madaling araw nang makauwi si Christina. Matapos ang pag-uusap nila ni Denzel, pinauwi siya kaagad nito. Niwala itong pakialam kung mapahamak siya sa 10 oras ng gabi. Napabuntong hininga siya, at nanlalatang humiga sa kama. Inabot niya mula sa bulsa ang cellphone, at idinayal ang numero ng isa sa mga taong mahal niya. Napakagatlabi siya nang matitigan ang pangalan nito. Sasagutin kaya nito, "Hello." Parang piniga ang puso niya, nang marinig ang garalgal na boses nito. She wanted to say sorry. She wanted to hug her, to comfort her, but she can't do all of this. She can't do anything but to face the consequences of her action. Uy, hindi niya nakayanan. Ang emosyong nagsisimulang lumukab sa kanya. We're going to married. Pikit matang sabi niya. Bakit naging ganito ang lahat?
Hindi ko din naman ginasto ang lahat ng nangyari. God knows how much I love my sister. God knows how much I want to keep those promises I owed to her. But at the end, hindi ko rin talaga napanindigan. I know. I'm sorry, Chira. You don't know how much it hurts. Umiling siya sa sinabi ni Chira. Being in love with someone who doesn't love you back is more painful. Pero ang lokohin ng sarili mong kapatid ang mas masakit sa lahat. We're quits, and I still hate you for ruining my life. I hate you. Mariin siyang napapikit ng babaan siya ng tawag. Isinubsob niya ang mukha sa kama, at inilabas ang mga sama ng loob niya. Nasasaktan siya pero alam niya na hindi lang siya ang nakakaramdam nito. Pati ang mga taong mahal niya sa buhay.